Hello po. Good morning. Wala, mahina. Pastor, hindi yata nag-almusal itong mga taga-Maligaya eh. Good morning po. Sino pong hindi pa nag-aalmusal? Dami. Magjo-joke sana ako, yung dami pala. Okay, yan. So magandang umaga po sa inyong lahat. I'm sure maligaya kayo kasi nasa Maligaya kayo. Maligaya rin po ako na makasama kayo rito. Ayan, so for this morning po, tinatanong ni Job kung magpupulpit ako eh. Hindi po, uupo lang ako rito. Kasi napagod po ako sa biyahe. Ayan, so for this morning po, magkwekwento lang ako. Sige po, next slide. Next slide. Next slide. Ayan, so medyo okay na. Ayan, alright. So this morning po, we're going to have a story before po tayo pumunta dun sa pinaka-activity natin. Ayan, so ang ingay ni Ella. Pogi ba ni tatay? Okay, yan. Sige po. So, okay. So for this morning po, meron po akong ikukwento sa inyo. This happened 8 years ago. Sige po, next. Pasensya na kayo medyo natatraffic yung PowerPoint. Ayan. So 8 years ago, I had a dream. And yung dream na yon is something na hindi ko makakalimutan. It's because sobrang nakakatakot. So, ito pong sa dream ko, nasa isang madilim na forest. Ano ba yung forest sa Tagalog? Gubat. Yan. So, nasa isang madilim na gubat. Naririnig po ba ako sa likod? Yan. Sigaw po kayo ng A. Parang nangihina. Okay, yan. So, yon. So, sa dream ko, nasa isang gubat daw ako na madilim. And then, tumatakbo ko, I was running. So, sa simula, yung takbo ko, mabagal lang. Tapos, bumibilis ng bumibilis. So, di ba pag tumatakbo tayo, habang bumibilis yung takbo natin, medyo yung heart natin, yung heartbeat natin, bumibilis din. So, I was running so fast, medyo madilim siya. Hindi ko napansin, nung tumatakbo ko, meron palang parang hindi ko alam kung ano yun kung lag yun, or ano ba sa Tagalog yung lag? Sorry, troso, yan. So, I think it's troso, pero hindi ko alam. Basta napatid ako, and then gumulong-gulong ako, siguro mga 4 na beses. Yan. Tapos ngayon, nung paggulong ko, hindi ko na malaya na napunta ako sa bangin. Pero nakahawak ako dun sa parang maliit na sanga. Nakakita na kayo nung sanga na parang hindi siya puno pero yung parang nabebend siya na ganon, na naka-root lang dun sa may lupa. So napahawak ako dun. So paghawak ko, sabi ko, ay, okay. So yung medyo yung kalahati ng katawan ko nandun sa bangin. Pero unti-unti na-uproot yung sanga. Hanggang sa pakunti-kunti, nung matatanggal na siya, bigla ako nagising. Tapos sabi ko, grabe, kasi nung pagising ko, hingal na hingal ako. So it was really a bad dream. So ngayon po, so nakalimutan ko na siya. So after I went on with my life, after 2 years, I had the same dream. But this time, it's longer. So, kung nung una, siguro halimbawa let's say 5 minutes. Etong next na dream ko, siguro mga 10 to 15 minutes. So, it was very long. Pero same scenario. Nandun ako sa gubat, madilim, and I was running. And this time, mas mabilis yung takbo ko. And this time, medyo mas detailed yung dream. Meron akong naririnig na parang may
humahabol sa akin. Hindi ko siya nakikita pero alam ko may humahabol sa akin. So I was running so fast na lumilingon-lingon pa ako pero I can't see anything. Basta ang alam ko lang yung, di ba sa gubat, yung parang may lagaslas ng mga ganyan-ganyan. Pero I was looking back, wala akong nakikita. So takbo lang ako ng takbo. Siguro, ang tagal nung takbo. Pero I remember na parang naiisip ko nung tumatakbo ko, parang nangyari na to. Parang deja vu, di ba? Pero parang nangyari na to. Basta tumatakbo ko, sabi ko, alam ko madadapa ako eh. Madadapa ako. Pero hindi ako nadadapa. Dire-diretso lang ako, tapos ang bilis ng takbo ko. Tapos hingal ako. Tapos naririnig ko yung nasa likod, bumibilis din yung ano niya, yung steps niya. So pagod na ako. Tapos nung tumigil ako to rest, narinig ko malapit na siya. So tumakbo na naman uli ako. So I was running so fast. Sabi ko, hindi ko pa na-try tumakbo ng ganito kabilis, sobrang bilis. And then, nangyari na yung ina-expect ko. Natumba ko kasi merong lag na malaki. Tapos natumba ko, same thing. Nakita ko yung pinakasanga, napahawak ako ron sa sanga. And then, ganun din yung nangyari. Pakunti-kunti na-approach siya. Hanggang sa natanggal. Tapos dumulas akong ganun. Tapos alam niyo yung dalawang kamay ko na, kasi I'm trying to grasp yung lupa, yung soil. Tapos nandun na ako sa edge. Nasa edge na ako nung bangin. Wala akong makita. Pero alam ko bangin yun kasi nakahang ako eh. And then, meron akong nakitang paa. Dalawa. Wala nga naman isa. Okay. So, dalawang paa, naka-sandals. And sumisigaw ako, walang lumalabas na voice. Alam niyo yun, yung pag sumisigaw ka pero walang voice na lumalabas. So I was trying to say help pero walang lumalabas. And then, trinay kong lumingon pataas. And paglingon ko, ang liwanag. As in, alam niyo yung pag tumitig ka sa araw ng matagal, it was a blinding light na halos mabulag ako. And then, nung nakita ko yung liwanag, meron siyang parang anyo. Basta ang nasabi ko lang, finally, nagkaroon ako ng boses. And isa lang yung nasabi ko, Lord, help me. And then, nagising ako. It was a bad and a good dream. Kasi dun sa dream ko, I know that the Lord helped me. Tinulungan niya ako dun sa bangin. By the way, ang ganda ng kwento, no? The story is not mine. 6 years ago, yata, meron akong classmate sa seminary. It was his story. And yung story na yon is nanggaling sa isang Muslim. He was born and raised sa Mindanao. And hindi niya kilala si Lord. The only time na nakilala niya si Lord was on a dream. Sa panaginip. Okay. So ngayon po, next slide po. Antayin lang natin. Ayan. Okay. So meron pong dalawang bagay akong natutunan doon sa when he was telling that story. Merong dalawang bagay akong natutunan. The first one, natutunan ko when he was telling me that story. Pero yung sumunod, yung realization ko na sumunod, it takes many years before I realize yung pangalawa. So yung pinakauna po is this one. God is sovereign. Anong ibig sabihin nun? God is sovereign enough
na kahit isa sa atin hindi mag-share ng gospel, He can do it. Hindi nga kailangan ng Lord yung bawat isa sa atin eh. That's how sovereign God is. That's how powerful God is. Ibig sabihin, ang power ng Lord, it goes beyond. Kahit ang isang tao, hindi pa niya naririnig si Jesus. I remember yung classmate ko na yun, sabi niya sa akin, I've never known Jesus Christ. I don't know why I said, Lord, help me. Because that time, I realized that that person in front of me is the Lord. So after nung nangyari yon, sabi niya, I started searching who is Jesus. Sino si Jesus? And doon na nag-start yung journey niya as a Christian, as a follower of Christ. Now, after po ng ilang years, sabi ko dyan, nung ito yung realization ko, sabi ko, grabe ang Lord. Alam mo yon, like, antindi ni Lord. Di ba? So kaya niyang i-share yung gospel to anybody. Even sa kahit na anong form. Pero after po ng ilang years, there's one realization na medyo nalungkot ako. And ito po yung susunod. Yan. So this one is something that is positive. Pero sasabihin ko muna yung negative kasi ginawa ko na siyang positive eh. The negative realization is this. Naisip ko lang na yung pastor na yon, wala yatang nagsishare ng gospel sa kanya. Because it took God to tell him, I am the Savior. Nakikita niyo po yung realization. Kailangan ba na si Lord ang gumawa ng paraan for somebody from Mindanao or from anywhere else para makilala si Christ? So, yung realization na yun, sabi ko, oo nga no. Alam niyo po may nagwawala. Sorry po. Okay, alam niyo po nung nasa Mindanao ako, nung days ago, nasa Mindanao ako, kausap ko yung isang pastor na missionary siya sa mga places sa Mindanao na yung may mga terorista. Yun ang niya. Biruin nyo nasa Mindanao mismo siya, nasa Davao City siya, nasa Mindanao siya. And nasa church siya. Tapos sabi ko sa kanya, sinong kasama mo nagpupunta sa mission? Alam niyo, sabi niya, wala. Sabi ko, paano yung mga nandito sa church? Walang gustong sumama. Because lahat takot sa mission. Taga Mindanao na yun, ha? So, ano pong ibig sabihin nun? Naalala nyo po ito during our ministry week dito sa Manila. Ito yung paulit-ulit na kinikwento ni, nagkikwento nito? Si Nicola. Tapos, merong fish, 2, merong bread, 5, and then ilan yung napakain? Ilan daw? 2. Ilan? 5,000. Yon. So, 5,000. So, imagine niyo 5,000. Ang tanong, Christ could have done this way. Di ba? Yung story na yan is actually napakaganda eh. Christ could have done it this way. Sabi niya, walang food. O sige, papikitin mo silang lahat, mag-pray tayo. Pagmulat nila ng mata nila, may pagkain na sila sa harap. Christ could have done it that way. Tanong, bakit kailangan pira-piraso and then dinadala ng mga disciples? Involvement. Nakikita nyo how God works? God wants us to be involved. He can do it by Himself. He's a sovereign God. Pero, bakit tayo gusto ng Lord na, si Ella, gusto ko i-share mo yung gospel sa family mo or i-share mo sa friends mo? Bakit? Kaya ng Lord yun. Pero every time God uses you, nararamdaman mo yung presence ng Lord sa buhay mo. And nakikita mo yung value mo. Kasi God uses us para magkaroon tayo ng value. Di ba? Pag kumakanta kayo rito,
ramdam nyo yung value, di ba? Lord, ang ganda ng talent binigay mo sa akin. Pag naguhugas ka ng pinggan or whatever you're doing for the Lord, ramdam mo di ba? Ang sabi mo, Lord, thank you ginagamit mo ko. Yun exactly yung gusto ng Lord. When we share the gospel, He wants us to be involved. Involvement. Now, I remember, meron pong verse sa Bible. Etong verse na to, alam ko, familiar kayo, Isaiah. Chapter 6. So, naalala nyo yung Isaiah chapter 6. Di ba, itong part na to wherein si Isaiah, nasa isang place siya. Ito very familiar. Tignan nyo, babasahin ko. Sabi niya dyan, "Woe is me, for I am lost, for I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts." Kasi nasa harap siya ng Lord So, he is in front of a holy God. And then sabi niya, nakakaawa ako. Parang kahabag-habag ako. Kasi marumi ako Lahat tayo marumi rito, di ba? And then, yung pangalawa is nakaka-identify din tayo. Sabi niya, doon po muna. Sabi niya, in the midst of a people of unclean lips. Yung generation natin, okay ba? Mababait ba? Hindi, di ba? Ang daming masamang tao. So, lately lang, nakikita ko yung nagpo-post kayo ng sino ba yun? May serial killer or something sa Bagong Silang. So, sabi ko, di ba ganyan? Ito yung generation na meron tayo. Masama. Di ba? Masama. So, we can identify with Isaiah. Masama yung generation, tayo rin masama. Okay, next po. Now, ano po yung nangyari doon sa story? Sabi niya dyan sa 6 to 7, "Then one of the seraphim flew to me with a burning coal he had taken from the altar with a pair of tongs." By the way, itong coal na to, it represents Christ. So yung tong na yon na kinuha nung angel, ginanon daw niya, tinouch niya, or ano ba sa Tagalog yung touch? Dinampi niya sa dila ni Isaiah. Sabi niya, "He touched my lips with it and said, 'See, this coal has touched your lips. Now your guilt is removed and your sins are forgiven.'" Tanong ko po, are your sins forgiven? Mahina. Pastor. Nagsumbong, Are your sins forgiven? Sino po nagpatawad? Sino ang naghugas ng kasalanan nyo? Same thing ba kay Isaiah? Pareho, di ba? Now, after nito, di ba sabi niya, now, malinis ka na. Yung dila mo, nilinis ko, malinis ka na. You are forgiven. Ano yung next na ginawa ng Lord? Next po. Heto ngayon. Sabi ni Isaiah, "And I heard God ask, 'Who will I send?'" Who will I send? Ano yung sagot ni Isaiah? Next po. "And I said, 'Here I am.'" Yan. So, ang ganda. Sabi ng Lord, sino ba papadala ko? Sabi ni Isaiah, andito ako. Ngayon, hindi dyan natapos yung sagot niya. May katuloyan. Next po. Sabi niya, "Here I am, send them." Diba? "Here I am, Lord. Send these people." Tama? Mali. Sige po, next. Hindi niya sinabing send them. Sige po, next po. Sabi niya, "Here I am, send me." Sabi ni Isaiah, nilinis ako ng Panginoon. I was forgiven of my sins. Nung naghahanap ang Lord, sino ba papadala ko? Alam ng Lord Hindi na niya sinabi na, "Uy, ikaw papadala ko Walang ganon, walang sapilitan kay Lord. Tatanungin lang niya dito sa Maligaya, sino kayong pwede ko ipadala? Siyempre lahat tayo. Bisi-bisihan tayo. Nag-uugas ako ng... Di ba? Busy tayo lahat But that is the question God keeps on asking every day, every hour, every minute. Sino ang ipapadala ko? And question, lahat ba tayo magiging answer natin is the same answer that Isaiah did?
na sabi niyang, "Here I am, Lord. Send me. Send me." So yun po yung challenge sa atin. I remember Family on Mission, umattend lahat kayo, hopefully. Lahat po ba kayo nakattend ng Family on Mission? Okay. So remember yung Family on Mission? Ano yung sabi sa Family on Mission? Share Christ wherever you are. It doesn't mean kailangan kayong pumunta ng Mindanao or ng Tawi-Tawi or wherever. Kung nasan ka, make Christ known. Alam niyo po ako, for example, sa friends ni Job, hindi ako mas effective na mag-share ng gospel as compare kay Job sa mga friends niya. Tama? Bakit? Kasi circle of friends niya yun eh. Ang influence nasa kanya. So lahat po kayo, meron kayong sphere of influence. You are better to share the gospel than me, Pastor Jim, or any pastors here. Diyan kayo dinala ng Lord. Kaya ang sagot natin ay, "Here I am, Lord, send me." Okay po. So yun po yung ating, I hope magawa po natin to. Let us all say to the Lord, "Lord, available ako." Before ko ipasa yung mic, alam nyo po yung sa Mindanao, naman talaga ako kasama dun eh. Nagpapahinga na ako eh. So that was a week, di ba? Parang nakakapagod yung week. So kami nila Pastor Jim, pagod na rin kami. So kakapahinga ko pa lang, ilang days pa lang. So that night, hindi ko alam, they were calling me, parang mga 7, 8 missed calls. Tulog na ako eh, kasi pagod ako. So, kinabukasan, early morning, nakita ko, daming missed call. And then, meron silang recorded message, sabi sa akin, "Would you like to come to Mindanao?" Alam niyo po, nung una ko siyang nabasa, sabi ko, pagod na ako. Pupunta Mindanao. Pero alam niyo po, naisip ko, where God is calling me, I'll go. Pag sinabi ng Lord sa akin, "Punta ka dito sa Visayas," now na. Ang sagot ko, "Here I am, Lord. Send me." Ayan lang po. Sige po, let's pray. Father, thank you so much for this morning. Alam ko po, Panginoon,